Dead on the spot ang isang mag-live-in partner matapos na pagbabarilin sa Sariaya, Quezon. Sa Mangaldan, Pangasinan naman, patay ang isang rider matapos na bumangga sa paso. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Nakahandusay, may sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng isang lalaki sa Mangaldan, Pangasinan. Sa inisyal na report, bumangga ang rider sa isang paso doon. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay, sabi ng ama ng biktima. Hindi nagpaalam sa kanya kung saan pupunta ang anak bago ang insidente. Sa Santa Lucia, Ilocos Sur, tumaob ang isang delivery van sa National Highway. Sa investigasyon ng PNP, bigla raw nag-U-turn sa highway ang van. Tiyempo namang paparating ang isang bus kaya nagsalpukan ng dalawang sasakyan. Nakumpirma ng mga pulis mula sa ospital na nakainom ang driver ng van na nagtamo ng spinal injury. Walang nasaktan sa mga sakay ng bus. Hindi pa rin nakakapag-usap ang magkabilang panig. Sa liblib at masukal na bulubunduking bahagi ng Sitio Capos, Barangay San Rafael, Santo Tomas City, Batangas, natagpo ang wala ng buhay ang mag-live-in partner na caretaker sa isang manukan sa lugar. Matinding tama sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng mga biktima na posible umanong dahilan ng kanilang pagkasawif. Ayon sa salaysay ng saksi sa pulisya, nakita niyang pinalo ng sospek ang lalaking biktima sa ulo gamit ang isang tubong bakal. Sa kasamaang palad, pinag-initan na rin ng sospek ang babaeng biktima at nasawi rin. Kita sa crime scene ang mga nakakalat na gamit ng mga biktima na itinapon umano ng sospek. Sa investigasyon ng pulisya, alitan na may kinalaman sa trabaho ang motibo sa pagpatay. Ito ay nagkakaingitan tungkol sa kanilang trabaho doon sa poultry. Tapos nung gabing mangyari yung insidente, itong biktimang lalaki ay bigla na lamang pinalo sa ulo ng tubo ng suspect. Sa follow-up operation, nahuli ng mga barangay tanod at mga miyembro ng Santo Tomas Police ang suspect na positibong kinilala ng saksi. Sinampahan na siya ng 2 counts of murder. Wala pang pahayag ang suspect. Sa Quezon, hindi na nakauwi sa tinutuluyan nilang bahay ang isang lalaki at kanyang kinakasama. Ayon sa pulisya, binaril ng hindi pa nakikilalang salarin ang dalawang biktima. 10 metro na lang bago sila makarating sa kanilang bahay sa Barangay Bignay 1. Sakay umano ng 4-wheeled vehicle ang nasa likod ng pamamaril. Tinutugis na ang mga tumakas na sospek. Iniimbestigahan na rin ang motibo sa krimen. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.